Hello mga karelasyon, hindi lahat ng totoo masarap pakinggan at hindi lahat ng masakit ay mali. Kung handa kang matrigger, ibig sabihin may matututunan ka. Ito ang limang rules na sinasabi ng iba para daw hindi na magloko ang lalaki. Kung interesado ka, pakinggan mo ito hanggang dulo. Rule number 1, makipag-S ka sa partner mo. Ibigay mo sa kanya ang sarili mo, ang katawan mo. Hindi naman kailangang araw-araw yan. Oo, pero dapat madalas, gawing regular. At sapat para maramdaman niyang gusto mo siya. Ginagawa mo yan dahil gusto mo. Hindi yung ginagawa mo dahil napipilitan ka. Ikaw mismo ang mag-initiate paminsan-minsan. Sorpresahin mo siya. Iparamdam mo na lalaking lalaki siya. Alam nyo ladies, hindi lang ito tungkol sa physical na intimacy. Tungkol ito sa iyong desire sa partner mo. Ang lalaking nararamdaman na gusto mo siya, bihira yang maghanap ng iba or tumingin sa iba. Although may mga exceptions dyan. Pero tandaan, hindi obligasyon ang S. Yan ay isang uri ng connection. Number 2, magluto ka para sa kanya. Ang pinakamabilis na daan papunta sa puso ng lalaki, hindi yung sexy lingerie mo, kundi yung masarap na luto mo. Kung isa kang babae, may bahay, tapos sasabihin mong hindi ka marunong magluto, hindi yan cute. Hindi yan ipinagmamalaki. Katamaran yan. Matuto ka. Diskartehan mo kung paano ka matutong magluto. Wala nang dahilan para hindi ka magkaroon ng kaalaman. Maraming napapanood dyan sa internet. Ang pagkain na niluto ng may pagmamahal, masarap na masarap yan sa lalaking nagmamahal, sa partner mo, sa ipinaghahain mo. Itigil mo na yung mga pag-order at take out na yan. Tama na yan. Sa halip, ipagluto mo ang partner mo. Ladies, hindi lang ito pagkain. Ito ay uri ng pag-aalaga. Kapag ramdam ng lalaki na inaalagaan mo siya, mas nagiging emotionally grounded siya. Pero syempre, choice mo yan eh. Hindi ka naman pinipilit kung ayaw mo talaga. Number 3, linisin mo ang bahay. Ang mga lalaki, sanay sa organized chaos. Pero walang gustong umuwi sa sobrang dugyot na pamamahay. At kung hindi pa kayo magkasama sa iisang bahay, pumunta ka sa kanya. Sorpresahin mo siya. Ipaglinis mo siya. Pabanguhin mo ang bahay sa tamang paraan. Ipakita mo na ang presensya mo ay nagbibigay ng peace, hindi stress. At ladies, hindi perfection ang hinahanap ng lalaki. Simple lang, peace of mind, kapayapaan. Ang tanong, kapag dumating ka ba sa buhay ng lalaki na yan, gumagaan ba ang pakiramdam niya o bumibigat? Number 4, irespeto mo siya, igalang mo siya. Walang halaga kung ikaw ay sobrang sexy, napaka-successful sa career mo, pero ikaw naman ay walang paggalang. Bastos ka sa partner mong lalaki, sayang. Kapag ganyan, aalis siya sa relasyon. Huwag mong gawing habit na ipahiya siya sa publiko. Huwag mo siyang maliitin. Para sa lalaki, mas mahalaga ang respeto kaysa papuri. Pwede siyang magtiis ng hirap, pero sa pambabastos, ilang yan. Aalis yan kapag nakikita niya na wala ka ng respeto sa kanya. Number 5, bigyan mo siya ng kapayapaan. So ito na yung peace. Ang lalaki, ayaw niyang umuwi na puro bunganga, reklamo at pagpupuna. Gusto niyang umuwi ng may katahimikan, paglalambing at pagsuporta mula sa kanyang partner. Itigil mo na ang kakapuna sa lahat ng mali. Sa halip, simulan mong pahalagahan ang mga ginagawa niyang tama. Kung gusto mo ng lalaking tapat, edi maging karapat-dapat ka rin sa kanyang katapatan. Tandaan ito, hindi ka therapist, hindi ka isang nanay, isa kang partner.
At ang partner, nagbibigay yan ng lakas, hindi nang uubos ng lakas. So ano nga ba ang lesson dito? Klaruhin natin. Hindi responsibilidad ng babae ang katapatan ng lalaki. Kung magloloko siya, choice niya yon. Period. Okay? Pero ito ang totoong aral. Ang relasyon ay palitan ng enerhiya. Kapag pareho kayong nagbibigay ng respeto, desire, pag-aalaga, at kapayapaan sa isa't isa, mas nagiging ligtas ang relasyon mula sa tukso. Sa mga babae, huwag mong gawin ang mga ito dahil sa takot na iwanan ka. Ginagawa mo ang mga ito dahil nagmamahal ka. At sa mga lalaki, kung hinihingi mo ito, siguraduhin mong ibinabalik mo rin ito sa partner mo. So ayan po mga karelasyon, kung tinamaan ka, very good. Kung nagalit ka, edi wow, ibig sabihin na-touch ka. Ang tanong ngayon, ikaw ba, nagbibigay ka ba ng dahilan para piliin ka ng partner mo araw-araw? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.